Kasi 500 yun eh. Malaking bagay yun sa atin, di ba? Baka peke to, sabi sa akin. Kasi tinan mo, iba yung texture. Medyo magaspang nga na parang medyo manipis. Pero bago. Marami po akong nababalitaan ng mga peking pera, ganyan, lalo na yung 500, 1,000, so malalaking amount po. Malaking bill. Kaysa mapeke po tayo, malugi yung sari-sari store natin. Eto, money detector. Hello, hello, hello mga kasari, katindero, katindera, kamusta po kayong lahat? Ito muli, Jennifer Mejia, tindera ng bayan. Ayan, meron po akong share sa inyo mga kaibigan. Yung mga nagdaang araw po kasi, medyo sumakit yung ulo ko. Medyo na-stress ako ng konti lang naman kasi magdi-December na, so yung mga pera, so kailangan nating ingatan mabuti, no? Tingnan natin mabuti kung ito ba peke or totoo, 'di ba? Ayan, marami na nga raw pong naglipanan ng mga pekeng pera. So, kailangan mag-ingat po tayo, no? Magkukwento lang po ko sa inyo ng kaunti. Kasi, yun nga po, nung mga nagdaang araw, medyo sumakit nga po yung ulo ko, medyo na-stress ako ng konti kasi dahil po sa pera na 500 peso bill. So, yan. Actually, wala na sa akin yung pera na yun. Naigamit na rin, naipaano ko na din. Kasi, yun nga po, meron po kasing customer ko na nag-doubt dun sa pera ng 500 peso bill. Yung pera po kasi na yun is GCash. Sa GCash transaction po yun. Kaya po napunta sa akin yung pera na yun, no? Yung 500 pesos. So, nagpa-cash in. So, may nagpa-cash in sa akin na 1,000 pesos. So, dalawang 500 po yung ibinayad sa akin. Then, yung isa po kasi doon na 500 is medyo magaspang. Na parang medyo magaspang na parang yung nabasa na papel na parang may miss na parang ganun, basta magaspang na nabasa, ganun yung texture niya. Pero ano siya, mukha siyang bago, malutong. Yun. Kaya nung binigay sa akin yun ng customer ko na nagpa-cash in, wala akong question doon. Hindi ko siya kinwestiyon na bakit parang ganito yung texture ng pera. Hindi ko na siya kinwestiyon kasi kilala ko rin naman siya, tsaka mapagkakatiwalaan din na talaga hindi naman siya magbibigay ng pekeng pera, 'di ba? Na tsaka bago pa. So yun. And then merong nagpa-cash out kasi po yung pera ng mga nagji-GCash is naka-separate po ng kaha, kaya alam ko po kung sino yung nagbibigay ng pang GCash at tsaka alam ko rin po kung meron pa ba akong pondo na pang GCash na pang cash out. So yun, kaya sineseparate ko po ng kaha, ng lagayan, yung para sa GCash. And then, ito na nga po. Meron nag-cash out, no? So, doon ako kumukuha sa lagayan ng pag-GCash. Kung ano po yung pera na nandoon, is yun po yung binibigay ko sa magka-cash out. And then, binigay ko nga po sa nag-cash out, yung dalawang 500 na binayad sa akin na nagpa-cash in, di ba? Nag-react yung nag-cash out. Bakit daw ganun yung pera? Sabi niya, yung 500 na yun. Bakit ganito yung texture ng 500 mo? Sabi niya sa akin. So, kinabahan na rin ako. Kasi 500 yun eh. Malaking bagay yun sa atin, di ba? Baka peke to, sabi sa akin. Kasi tinan mo, iba yung texture. Medyo magaspang nga na parang medyo manipis. Pero bago, malutong, gano'n. Sabi ko, baka peke to, sabi niya. Hindi naman siguro, kasi bago. Pero tingnan mo yung texture kasi, tingnan mo. Magkaiba talaga. So sabi, palitan mo na lang yan, ayoko niyan, sabi niya. At ngayon, naghagilap ako ng barya, yung tig 100, di inabot ko sa kanya, yun yung ano, doon ako nag-doubt, doon ako na medyo na-stress, no? Kasi malaking halaga yon na 500 pesos, 'di ba? Doon ako na-stress, 'di ba? Na baka nga peke, ganyan. Chinek ko yung mga ibang 500. Meron kasing ibang 500 dito sa napagbentahan dito sa tindahan ko, dito sa sari-sari store. So, chinek ko, ibang-iba siya. Basta magkaiba. Papakita ko na lang sa inyo yung picture kasi na-picturean ko po yung 500 na yun. Pero wala na sa akin dito na ano pa rin. So, yun. Ibang-iba nga po yung itsura, tsaka iba-iba rin yung texture, tsaka medyo malaki siya compare dun sa regular na mga 500 pesos. Compare dito sa mga 500 na nandito sa pang sari-sari store na kita. So, talagang sabi ko, paano kaya to? So, nag-isip pa ako nun, samantalang ilan lang naman sila yung nag-GCash, pero isang tao lang yung nagbayad sa akin ng dalawang 500 na yun. So, siyempre, inisip ko pa rin mabuti kung sino yung nagbigay sa akin yun, kung sino yung nag-abot. Then, friend ko siya sa Facebook, sa Messenger, chinat ko siya, in-inform ko siya na about do sa pera na inabot niya sa akin, about do sa binayad niya sa akin ng GCash. So, in-inform ko siya na meron nga pong nag-react. And then, sumagot naman siya. Sabi niya, galing sa bangko yan. Galing ako ng bangko. Ang bangko po, basta galing bangko. Hindi ko nababanggitin yung bangko. Galing bangko yan. Kaka-withdraw ko lang. Then,
hindi naman siguro magbibigay ng pekeng pera yung mga bangko. May point din naman siya, di ba? So, doon na medyo naliwanagan yung isip ko. Kasi talaga naghanap ako ng mga kapareho, tapos sinipat-sipat ko pa yung pera kung may naiiba ba, kung baka peke nga, 'di ba? Sinipat-sipat ko pa 'yan na magkaduling-duling ka na kasi chine-check ko yung mga sulat ng mga maliliit kung meron bang hindi na naaayon, alam niyo 'yun. Talagang inisa-isa ko siya, pinag-compare ko siya. Yung sinabi niya na galing bangko 'yan, nag-withdraw ako. So hindi naman siguro magbibigay ng pekeng pera yung taga-bangko, 'di ba? So doon ako naliwanagan. Doon ako, thank you Lord, hindi peke. And then naibigay ko na rin, naipa-cash out ko na din kasi nga meron ding nag-cash out. Wala naman akong ibang pera dun sa pan-Gcash na yung kasi 500 yung ika-cash out yun lang naman, kaya inabot ko na, 'di ba? Tsaka galing naman ng bangko nung sabi niya, tiwala naman ako sa. And then ngayon, para wala nang baka-baka, wala nang pakabaka, wala nang pasakit-sakit ng ulo, wala nang pasipat-sipat kung ito ba peke or ano ba yan. Bumili na ako ng money detector. Yan mga kaibigan. So, yan. Para wala nang stress, wala nang, ay baka peke yan. Wala ka nang doubts. Madali na check through money detector. Okay? Kailangan po natin ito mga kaibigan. Lalo-lalo na po ngayong magpapasko. So, marami po akong nababalitaan ng mga peking pera, ganyan. Lalo na yung 500, 1,000. So, malalaking amount po. Malaking bills. Diba? Sayang din. No? Kaya, kaysa mapeke po tayo, malugi yung sari-sari store natin. Eto. Money detector. Ang bili ko po dito is 289 pesos. Natanggal ko na po siya sa box. At pagkatanggal po ng box, naitapon ng anak ko doon sa may tubig-tubig. So wala nang box. Basa na yung box. Kaya, ganito na. Yan. Try natin. Ayan mga kaibigan, sinaksak ko na po at ayan na nga, gumana. Ito try ko na po itong 1,000 peso bill. So yan. Yung mga maliliit na may iba't ibang kulay. So yan po yung katunayan na tunay po yung ating pera. Kapag wala pong ganito yung pera na hawak natin, yung etong mga iba't ibang kulay na to, ibig sabihin po nun is fake. Yan. Yan mga kaibigan, mahalaga rin po talaga na meron tayong money detector sa ating sari-sari store kasi naman para iwas sa mga fake na pera at iwas lugi sa ating tindahan. Yan mga kaibigan, malaking tulong po itong money detector sa ating sari-sari store para hindi po tayo makatanggap ng peking pera at para madali po nating madetect kung ito po ba'y fake or original. Tinry ko rin po yung lumang pera. So yan, kahit luma po yung pera na hawak natin is, ayan, meron pa rin siyang maliliit na iba't ibang kulay. Ayan, kita pa rin. So, yan. Ayan, mag-try pa po tayo ng isa. Ayan, may ilaw rin po yung serial number. Yan po yung mga katunayan na original po yung ating pera. Ayan, hanggang dito na lang po yung aking maikling kwento para sa aking money detector. Okay? Hanggang dito na lamang po. Thank you so much. Thank you for watching. Happy selling. God bless. More sales to come. More blessings to come sa atin. Bye-bye. God bless.